Daton hibalon ang proyekto, advokasya, serbisyo, kag iban pa nga impormasyon sa iya nga pagpangalagad. Sa idalom sang sangguniang panunsod sa syudad sang Coronadal, Jeanette Ines Hurtado, ang puso nasa tao. Ipalapot ang inyo nga mga concern, Isyu nga nagakainabo sa syudad sa programang Jeanette Ines Hurtado, ang puso nasa tao. agud mahatagan sang nagakaigo nga sabat sa mas epektibo nga pagpangalagad. Kagkaron, yari ang inyo alagad, Honorable Jeanette Ines Hurtado. Good morning, good morning. So, nandito po tayo ngayon sa ating panibagong programa. Ito po yung Jeanette Ines Hurtado, ang puso nasa tao. Nandito po tayo ngayon sa Radyo Bida and this is the first salvo po ng ating programa ngayong 2021, no? Sa mga nanonood po dyan, inaayos lang po ng aking staff, no? Ang aking live stream, mapapanood po tayo sa aking Facebook page, Jeanette Ines Hurtado in Action. At mapapanood rin po tayo sa aking YouTube channel, Jeanette Hurtado Space TV. Jeanette Hurtado TV. Ayan po, sa mga kaibigan ko na nakatune in ngayon, alam ko yung iba hindi pa work mode dahil yung iba parang meron pang jitters, no? Yung tinatawag na Christmas jitters dyan. At medyo marami pa po tayo dito na parang mabigat at masakit pa yung katawan dahil sa kung hindi alam na anong kadahilanan, meron po tayong mga jitters nga ika nga, ano? Meron ba tayong Christmas and New Year bug? So, kumusta naman po ang celebration, no? Celebration ng inyong Christmas and New Year. Ayan, so since this is our opening salvo for this year, ginigreet ko pa rin po kayo ng maligaya at manigong bagong taon, 2021 po, dito po sa City of Coronadal. Ito po ang inyong abang lingkod, City Councilor Jeanette Ines Hurtado. So, yan po ngayong umaga. Babatiin ko na po yung aking mga kaibigan. Ayan, no? Happy New Year po sa lahat ng mga friends ko, no? Kung magtaka po kayo, ang schedule ko po dati is every It's every third Saturday of each month. So, dahil po ngayon ay bagong taon, magkakaroon din po tayo ng bagong schedule. Ang ating magiging schedule po ngayon is every second and fourth Wednesday. Ayan. Every second and fourth Wednesday of every month. Ang oras po natin, magsisimula po tayo alas 10 ng umaga hanggang alas 11 po. Meron po tayong 1-hour program dito po sa Radyo Bida na ang title po is Jeanette Ines Hurtado, ang puso nasa tao. Ayan, so pinag-isip-isipan ko rin po kung anong magiging programa o ano ang magiging topiko, no? Dahil nga sabi, opening salvo, dapat sana gusto ko yung chill lang, relax lang. Pero meron po kasing issue last December na parang hindi kaya ng saloobin. Hindi kaya ng loob ni Councilor Hurtado na hindi po magiging topiko. Pero bibigyan po natin ng mga konting background muna para po maintindihan ng lahat. Bakit medyo mabigat para kay Councilor Hurtado? Dahil meron pong issue last December at nung mga nakaraang buwan pa, may mga issue po na parang naape or inape ang mga kababaihan. So ngayong umaga po, pagpasensyaan nyo na, medyo seryoso po yung aking topic, but I would like to discuss Republic Act 9262 o ito po yung tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children. Sa mga kaibigan po natin, ulitin ko lang po, live po tayo sa Facebook page ko, Jeanette Ines Hurtado in Action. Live din po tayo sa aking personal Facebook page, Jeanette Ines Hurtado. At syempre po, live po tayo sa aking YouTube channel. Ito po yung Jeanette Hurtado TV. Ayan. So sana po yung aking mga kaibigan, nakatune in na po ngayon. At meron din pong Facebook page, ang Radyo Bida, na pwede nyo rin pong puntahan dahil maganda ang kanilang background, high-tech. Bisitahin nyo rin po. Ayan, ang Facebook page po ng Radyo Bida, 963 ang number yata, no, if I'm not mistaken. So, Radyo Bida po tayo, naka-live din po tayo ngayong umaga. So, ang aking first topic, ang topic na gusto kong bigyan ng sentro ngayon, ang topic ko po na gusto kong bigyan ng diin, bigyan ng pansin, bigyan ng konting, sana po maraming nakikinig, especially po ng mga barangay kagawads, especially po yung mga kababaihan,
especially po yung mga chairperson on Committee on Women, Children, Family Relations, I would like to draw your attention kasi you have been requesting that I should conduct a seminar or parang update on Republic Act 9262. Ito yung tinatawag nating anti-violence against women and their children. So itong panahon po na to dahil medyo mataas po, no? Mataas po yung cases natin ngayon dito sa ating city. Parang 27 out of 30 yata na alam nyo na, galing sa Coronadal. So iniwasan po muna ngayong week ni Councilor Hurtado na umikot sa mga barangay. Pero iikot pa rin po tayo. Ginagawa naman po natin yan. Hindi lang po natin masyadong ina-announce or binobroadcast yung mga ikot natin sa barangay. But to start, I would like to say hi to my good friend, ang kanyang YouTube channel, Taste Good Kitchen. Ayan, hello. Yan, grabe ang support ito sa akin, no? Grabe ang support ito sa akin. She is based in Singapore but she is from Barangay Namnama. Taste Good Kitchen. Follow niyo po yung kanyang YouTube channel. Ayan, 9262 or yung tinatawag na Republic Act na 9262, Anti-Violence Against Women and Children. Marami pong misconception. Marami pong yung pasa-pasa na istorya. Pero wala pong masyadong idea yung iba. Naririnig lang po nila sa kwento. Naririnig lang po nila sa mga sabi-sabi. Ito po gusto ko na sasabihin sa inyo kung bakit ito po yung naisip ko. Naisip ko na pinakaunang topiko ngayong 2021 dahil supposedly po nung December, ito yung gusto kong i-discuss. Dahil nung December po, meron talagang isang nangyari na talagang kung ikaw makita mo yung picture, makita mo yung nakahinatnan nung babae, nung wife, makita mo kung paano yung mga bruises ng kanyang katawan, makita mo yung pagmamaga ng kanyang leeg, may isip mo, tao ba? Tao ba ang gumawa nito? Tao bang matino ang gumawa nito? So, hindi ko lang po yan binigyan na masyado ng atensyon noong December because somebody advised against it. Dahil aantayin na lang daw sana muna kung anong magiging kahinatnan, aksyon ng pamilya. Hindi ko po sasabihin sa inyo kung sino siya. At hindi ko rin po sasabihin sa inyo kung taga saan siya. Ang sasabihin ko lang po yung circumstansya. Ito po ay masabi for me, personal opinion ko, yung taong ito, etong babaeng ito, I think she is a battered woman. I think she is suffering from a battered woman syndrome. Yan po ay isang parte ng aking topiko na gusto ko pong pag-usapan ngayong umaga. Ito ngang anti-violence against women and children. Wala pong matinong lalaki. Maliban na lang kung sinaniban ng demonyo sa utak na kayang saktan ang asawa to the point na kung makita nyo po yung mukha nung babae, yung katawan nung babae, maaawa po kayo talaga. Yun po ang sinasakit ng aking puso dahil marami pong radio station tumawag sa akin na hinihingian po ako ng opinyon. Sabi ko, let the matters go legally, kung may legal proceedings na mangyayari. Pero sabi ko, come January, I will discuss about Republic Act 9262. Para sa ating mga tagapakinig, maintindihan po nila kung ano po kabigat itong Republic Act 9262. Kaya kayo na mga earring husbands, kayo na mga boyfriend dyan, na kung tatuhin nyo ang babae, parang isang object lamang. Ayan, sinasabi ko sa inyo, humanda kayo, meron pong Republic Act 9262. Ayan. So ngayong umaga, ano po ba yung Republic Act 9262 para po maintindihan natin? Una, ito pong Republic Act 9262, naaprubahan po ito noong Marso 2004, taon po na March 8, we are celebrating International Women's Day. Ito pong batas, Republic Act 9262. Mabigat po ito sa mga nakakaintindi lang. Kaya dapat ngayong umaga, kukunin ko po ito na
pagkakataon to discuss to you what is Republic Act 9262. Ayan, hi pa ulit kay Yinedge TV, binaliktad yung Jenny. Ayan, hello. Thank you sa pagtamsak. Ito, sabi sa batas, Republic Act 9262, i-define po natin ano po yung tinatawag na violence against women and their children. Ito pong batas na to, Republic Act 9262, ay hindi lamang para sa kababaihan. Para rin po ito sa anak. No, yan ang nakakalimutan natin. There is a Republic Act. No, Republic Act 9262. This is anti-violence against women and their children. Yun pong dapat nating tandaan. Now, pag sinabi po nating violence against women and children, ito po ay mga act committed ng kahit sinong tao against sa babae na kanyang asawa, former na asawa, or kahit sinong babae na nagkaroon po siya ng sexual or dating relationship. Uulitin ko, hindi po kailangang asawa mo siya. Kahit girlfriend mo lang siya o nag-one night stand lang kayo, kapag may ginawa ka, patay kang bata ka dahil mananagot ka sa Republic Act 9262. Because this include violations against your wife, your former wife, your girlfriend, or anybody that you had or have a sexual or dating relationship. Tandaan po natin yan. Ngayon, ito rin po ay pwede, no, sa anak mo, kahit kaninong babae. Tandaan mo yan. Ha? Ito po yung mga abuses na kung tawagin natin na nagre-resulta po sa physical, sexual, psychological, economic abuse na pwede mong gawain sa isang babae. So, ngayong umaga po, pag-uusapan natin. Ito na ha. Gusto ko i-discuss ay individually. Gusto ko talaga ito bigyan ng pansin. Pag sinasabi po ba nating sexual abuse, physical abuse, economic abuse, ano pong ibig sabihin nun? Ito po, pag sinabi mong physical violence, ito po yung nanliligaw ka pa lang, na habang nililigawan mo siya, sabi mo sa kanya, sagutin mo lang ako, bibigay ko sa'yo lang langit at lupa, kasama na ang mga bituin. Di ba? Promise kaya ganyan. Nung mag-asawa na kayo, o naging girlfriend mo na siya, ayun nga, binigyan mo ng bituin, sinuntok mo, nakakita siya ng star. Ayan, physical violence po ang tawag dyan. Yung nag-away kayo at binalitan, physical violence po yan. Yung kayo na, may girlfriend na kayo, sinampal mo siya, physical violence po yan. Yan po ang tinatawag na isa sa mga abuses na pwedeng gawin ng isang lalaki sa kanyang asawa, former wife, girlfriend, or anybody na meron siyang naging sexual or dating relationship. Ikalawa, anong klaseng abuse? Ito po yung tinatawag nating sexual violence. Ano tong sexual violence ito? Ito po yung ni-rape mo? O, maniwala ba kayong there is such thing as marital rape? Marital rape. Huwag na po tayong magpailalim dyan dahil sasabihin nila, sino ka namang Councilor Hurtado na magkwento ng marital rape? Single ka nga. Well, sige, hindi na natin pag-usapan yan. Sabi nyo nga, but there is such thing as marital rape. You can research. Etong sexual violence po na tinatawag natin, these are abuses that are sexual in nature. Sexual in nature. Yung ginawa mo yung anak mo naging sex object, ginawa mo yung asawa mo na parang sex object, you want to engage in a sexual intercourse or act na against her will. That is sexual violence. Yung pinupersa mo yung asawa mo,
na manood ng mga hindi dapat panoorin. Sexual violence po yan. Yung pinipilit mo yung asawa mo sa ganito, ganyan, ganon, yung mga fetish na tinatawag, at ayaw niya. Sexual violence po yan. Ito po yung tinatawag na activity or an act na nakakakos, no, sa babae o dun sa bata ng any sexual activity by force, threat, tinakot mo, no, or may physical harm, or ito pa, yung pinoprostitute mo yung asawa mo o anak mo. Yun po ang part na ma-fall under sexual violence. Ano pa pong abuses? Ito yung isa. Meron pa pong isang abuse na part sa violence ng committed by a person, no? Itong under Republic Act 9262. Ito po yung tinatawag nating psychological violence. Ano po yung psychological violence? Ito po yung act or gawa na most likely magkakakos po ng mental and emotional suffering sa babae o sa bata. Okay? This physical violence, ito po, ito po yung makakakos po na emotional or mental suffering. Sample natin dyan. Yun bang repeated abuse and repeated infidelity? Anong infidelity? Ayan, meron ka ng number 1, may number 2 ka, may number 3, number 4, paulit-ulit. Napromisa ka na, okay, tanggapin mo lang ako, hindi na mangyayari ulit. And then, tinanggap ka, ginawa mo na naman. That is repeated abuse. And yan po ay posible, part po yan sa psychological violence. Ito pong another psychological violence ang matawag natin, intimidation, harassment, stalking, damage to property. Anong damage to property? Sa sobrang galit mo, tinapon mo yung something na valuable para sa wife mo, cellphone niya. Dinampot mo, tinapon mo. That is damage to property. Yung pinahiya mo siya sa publiko. Ikaw wala kang kwentang asawa ka. Ganito ka. Alam mo ba kung bakit laging mainit ang ulo ko? Kasi nung nililigawan kita, Coca-Cola body ka. 8 ounce. Ngayon, mag-asawa na tayo, Coca-Cola body ka pa rin. Litro. O, diba? Ininsulto mo siya. Public ridicule. Part po yan ng tinatawag na psychological violence. Yung aso ng asawa mo sa sobrang galit mo, pinulot mo at binalibag mo yung aso. Hindi naman yung asawa mo sinaktan mo, pero sinaktan mo yung aso niya. Ano pong tawag dyan? Psychological. May psychological effect po sa babae. Kaya po yan ay mahuhulog sa tinatawag nating psychological violence. Ayan. So habang nagdi-discuss po tayo, gigreet ko rin ang aking mga kaibigang barangay officials, no? Nanonood po ang mga taga-barangay Santo Niño ng siyudad ng Coronadal. Lalong-lalo na po si Kagawad Net Layo na yung puso niya parang katulad din kay Councilor Hurtado. Ang puso nasa tao. Ayan. And of course, sabi ko nga kanina, ang very supportive ko na kaibigan based in Singapore, Taste Good Kitchen. Ayan, Taste Good Kitchen. Umuwi ka na kasi meron na tayong eyeball na mangyayari. Magre-ready daw ang Minerva's Kitchen ng kanyang lechon belly at si Leslie Casado ng kanyang smoked ribs. Ayan, at saka si Yinedge TV. And of course, ang aking childhood friend na para ko na itong kapatid. Of course, nakakabatang kapatid. Frances Yap. Hello, Chingay. Good morning. Ayan, tuloy po natin. Nasabi ko na, physical violence, sexual violence, psychological violence, at meron pa pong isa, economic abuse. Ayan pala si Lakwatsa. Hello, Lakwatsa. Thank you, Masyado kang supportive sa akin. Salamat talaga sa iyo, At sa mga kaibigan po natin na tumutulong talaga. Ang dami po natin mga kaibigan na tumutulong. So, ayan, economic abuse. Ito po yung klase ng abuse na kung saan you see to it that your wife is financially dependent sa'yo. Hindi mo siya pinapayagang magtrabaho. Piniprevent mo siya to engage in any legitimate profession.
occupation, o kahit magkonting negosyo, ayaw mo mag-manicure siya, ayaw mo mag-pedicure siya, ayaw mo magtanggap siya ng labada, ayaw mo magawa siya ng tindahan, ayaw mo. You are preventing her from any na mag-engage ng pagkakitaan. Para po, maging dependent siya sa'yo, at kung anong decision mo, sunod-sunurang ka na lang because she is economically dependent sa iyo. Ang tawag po dyan, economic abuse. Ayan. Ito po ay isang serious ground. Para po, ito lalong-lalo na kung sinasabi ng asawa mo, gusto ko gitani magtrabaho, ayaw mo. Diyan ka lang sa bahay. Walang maglalaba sa atin. Walang mamamlansya sa atin. Walang mag-aalaga ng anak mo. Paano na lang yan? Those are the things na gusto sana ng babae magtrabaho o magkaroon ng source of income. Pero, you are preventing her in engaging any activity. At yan ay ginagawa mo because you wanted her to be financially dependent sa iyo. Yan po ay makonsider na economic abuse. So, ayan. Medyo klaro-klaro po, anong mga abuses na pwedeng mangyari sa isang babae. At ito po ay protektado under sa Republic Act 9262. Kanina, na-mention ko po yung tinatawag na battered woman syndrome. Ano po yung battered woman syndrome? Ito po yung battered woman syndrome na, alam mo yung babae, nandyan na all kinds of violence ginawa na nung husband, boyfriend niya sa kanya. And yet she feels. Kaya siya sinuntok. Kaya siya sinampal. Kaya ito ganito ang ugali ng husband niya sa kanya. Because she feels siya ang may kasalanan. Kasalanan niya. Kaya siya nasuntok kasi amoy sibuyas siya. Kasalanan niya kaya siya nasampal. Kasi habang lasing yung asawa niya, sinasabayan niya rin ng pagkabungangera niya, kaya nasampal siya. Sasabihin niya, alam niyo, kung hindi ko talaga yun siya inaway nung lasing siya, hindi man talaga ako masampal. So those are battered women syndrome. At ito po ang pinakamahirap to cure because a woman feels she is the one at fault. Siya ang may mali, kaya ganun ang ugali nung lalaki. So, yan po yung mga bagay-bagay na dapat nating maintindihan. Now, ang tanong, kapag ba meron itong apat na aspeto, sino po ang pwedeng mag-file ng complaint? At saan po ba dapat mag-file ng complaint? Number 1, meron pong ordinance, We will talk sa entire country. This ordinance, this Republic Act is enforced entire Philippines because this is already a Republic Act. But in the city of Coronadal, meron pong ordinansya si Councilor Junette Ines Hurtado, ako po iyon, na nakapaloob doon that all dapat meron kayong area to protect the identity, wait, tumatawag sa akin to protect the identity nung babaeng nagko-complain. The area should provide refuge when and where the woman can tell you her problems na wala pong maraming disturbo at wala pong maraming makakita. Ang iniiwasan po natin, especially sa isang barangay, commonly or most often than not, halos lahat po dyan magkakakilala, 60 to 70%, maliban na lang kung super urban area kayo na halos hindi na magkakakilala. But in most barangay, kilala mo yan. Kaya yan medyo merong hiya na mag-complain sa barangay. Dahil sino ba naman ang gustong mapag-usapan yung buhay ng may buhay? That is why, sabi ko, dapat meron tayong pribadong lugar na kung saan we can hear out the sentiment of these abused women. So, yan. Sino po to extract
to extract ng saloobin ni babae. Number 1 po, contrary to popular opinion. Hindi po si Chairman on Committee on Women automatically na siya dapat ang makinig ng hinanaing. Hindi po. Because the primary obligation falls under the punong barangay. Unless otherwise, na-designate niya na sino si VAUSI person. Sino si VAUSI point person in the barangay. Okay? And one more thing. Hindi po komo ikaw ang na-appoint as VAUSI officer ng barangay. Lahat po ng problema ng kababaihan ay problema mo. Hindi po. Dahil marami ring cases na problema ng babae na hindi naman po siya VAUSI case. Yun po ang dapat nating tandaan. Not all complaints and not all common issues pertaining to women are VAUSI issue. Yun po ang dapat yung tandaan sa barangay. Kasi ang nangyayari, may problema yung babae o ikaw nakagawad kasi ikaw chairman ng women. Hindi po ganon. Kasi baka yung nire-refer sa'yo, hindi naman siya VAUSI case. Ulitin natin, sino po ba ang dapat mabigyan ng complaint pagdating sa VAUSI? Kung yung uncle mo hindi nakabayad ng utang sa'yo, ikaw ang babae, nagpautang ka sa uncle mo, hindi ka binayaran, VAUSI case siya? Kasi yun ang nangyayari sa barangay. All complaints pertaining to women, VAUSI. Hindi po. Remember, ang pwede lang po na napapaloob sa batas nito under Republic Act 9262 are men or any person who committed an act against women and children who, asawa ka ba? Former asawa ka ba? Pwede po makitext si Ma'am Marites Tugunon na wag muna kasi naka-on air ako. Pakitext nyo po na hindi ko siya masagot. So ngayon, ito. Kung asawa ka at ang kaso VAUSI, yung sinabi kong abuses, yes, you can file. Kung girlfriend ka, yes, you can file. Yung anak, yes. Pero kung yung any other cases po na hindi naman, wala naman kayo naging dating or sexual relationship, hindi po siya VAUSI. So yun ang tandaan nyo. Dapat po in each barangay, ang hahawak po, nakalagay po ito sa batas. Calling the attention of all barangay chairpersons or mga punong barangay. The one who should handle VAUSI cases are preferably women. Pag wala po kayong babaeng kagawad sa barangay nyo, meron kayong ibang opisyales or ibang volunteers or baka membro ng inyong organization na babae. So, i-research nyo po yan. Dahil very clear po yan na mag-handle as VAUSI officer ay dapat po babae. Yan po ay naaayon sa batas. So, sana po klaro yan ha. Kung meron man po niyan, you can start 2021 by changing or putting someone in charge for VAUSI cases to hear out VAUSI complaints. Dapat po siya babae. Yun po ang nakalagay at nakasaad sa batas. Ayan, klaro po. So, ito na. Paano naman po pag dumating yung sitwasyon na may nangyari sa gabi? Ikaw bang dapat gisingin ni Kapitan para humarap doon sa away ng mag-asawa? Ikaw bang dapat humarap doon? Because sa totoo lang po, it is still the punong barangay. Yun po yun. Unless, siguro, dapat lang natin pag-usapan at dapat po siguro, I'm calling also the attention of Ma'am Heidi Anunciado na pagtulungan natin, babain po natin, baka kailangan lang ng reorientation na mas paintindihin pa po natin kung ano yung napapaloob sa Republic Act 9262 para po maproteksyonan din natin yung ating mga barangay officials while they are doing their job. Baka po kasi sa one wrong move, pwede po silang mabigyan o mafile ng kaso at kawawa naman po sila. Dahil marami pong mga bagay-bagay na dapat maintindihan when it comes to execution of what is specified sa batas.
So ako po, dahil bilang chairperson ng Committee on Women, Children, and Family Relations, I see to it that the barangay officials, especially those women na interesadong matuto, I always see to it that given the opportunity, I always conduct yung mga learning orientations sa kanila. Well, of course, the problem is, ilan lang naman yung babae ng mga barangay kagawad. And when it comes to meetings and sessions nila, ma-outnumber pa sila minsan ng mga lalaki na nagkakaroon po ng iba-ibang interpretasyon when it comes to Republic Act 9262. Yan po ang realidad. That is why I encourage our DILG to take initiative. No? Andyan naman ako wala namang, I am willing to give my time. No, or I do organize in the barangay. I give lectures, I give orientations, pero mas maganda po sana kung ang buong sangguniang barangay ma-involve po para when they discuss something, it will be based on what is provided by law. Di ba? Sometimes marami po tayong opinion sa barangay. Marami pa tayong mga bagay-bagay na sa ating personal na pag-iintindi ganito. Pero yung pala hindi yun siya ang nakalagay sa batas. So this is why I think there is a need siguro na pag-usapan pa ng mas malalim itong tinatawag na Republic Act 9262. So ano ba? May mga nakikinig ba tayong mga barangay officials ngayon dito that I would like to ask from them while we are still on air? I would like to ask from them kung ano ba ang mga commonly cases or common complaints na nangyayari pagdating sa barangay. Ano po ba ang karamihan na mga reklamo ng mga kababaihan? Gusto ko po yung malaman kasi in my almost 15 years of experience as official of this city, I've been handling the Committee on Women, Children, and Family Relations. I could honestly tell you that despite the fact that we have been conducting series of seminars and orientations, hindi po yan nila agad-agad ma-memorize. That is why there is actually a need for orientation every now and then. I just hope that when orientation will be done, wag naman po kayong mawala sa session hall. Kasi by that time, labas-pasok kayo, pumasok kayo ng alas 8, nawala kayo alas 9, yung 9 to 10 na pag-uusapan, hindi nyo na alam. So yan po. Ako lang, yun lang ang talagang request ko. I am willing to render, I'm willing to give orientation po sa barangay, provided po, magtulungan lang tayo, dahil hindi naman po pwede na matatapos na yung term ko, at kayo rin matatapos na ang term nyo. You have not understood yet Republic Act 9262 na hinihir nyo na sa barangay ang mga reklamo at common complaints ng mga kababaihan. Ayan, greet muna natin. Greet natin si Jocelyn Yanson Magiduyos. Good morning. Good morning din sa'yo, Jo. See you later sa City Hall. I'll be there. And of course, sa aking inaanak, Jean C. Ayan. Kasama niya, Aiza Guerra, Jason? Cervantes. Okay. Yes, yan ang importante na panoodin. Okay, gets ko na. Hello, Jean C. Ayan, hello inaanak. Ayan. And Corpus, ang good morning Team Ube. Kumusta ang Team Chippy? Pinadala ko na sa inyo yung pictures nyo. Okay ba? Ang sexy nyo. Ayan, ulitin ko nanonood po sa aking YouTube channel, La Quatsa. Ayan, and ayan po, thank you thank you inaanak ko inaanak Jean C, nagustuhan niya po ang topic nito at saka sabi nga niya, mas nakatulong po sa mga babae, very women empowering. Because the problem po ng society ngayon, there are abused women that would rather choose to be silent because they do not know where to go and what to do. Kaya po naisip ko to discuss this Republic Act 9262 so that you, if you are one of those abused women, the first thing you do, you seek audience in the barangay for your complaint against whoever abused you. Again, from the word na whoever, hindi po to kahit sinong tao.
Ito po yung taong nakarelasyon mo. Kahit ex-boyfriend mo na, kahit ex-husband mo na, kahit one night stand mo lang. Basta nag-dating relationship kayo or sexual relationship kayo. Ayan. When you reach the barangay, sasabihin mo talaga doon, I am here to report my situation. Kung pwede po, gusto kong kausapin sino po ang inyong VAUSI officer. Dapat po, pagdating sa barangay, whoever is your VAUSI officer, kakausapin ka niya sa pribadong lugar na hindi po kayo mabalahuba kung sino pang ibang tao sa barangay. Again, there should be privacy. There should be privacy given to you. Sino ang pwede na sa loob ng room na kausapin ka while you are airing out your sentiment? Sino? Of course, si punong barangay. And in his absence or in her absence, the officer of the day. Klaro ba? Punong barangay, kung wala siya, officer of the day. And or si VAUSI officer. Hindi po pwede kahit sinong tao dyan o wala man sang mga kagawad dire. Si treasurer anay mamati sa imo Ay wala mang iwan dito si Bipats muna, si Lupon muna. Hindi po yun. That is not the case. At sino po ang pwedeng magtatanong sa inyo? Yung trabaho po ni punong barangay o yung trabaho ni VAUSI officer, siya lang po. Yung secretary na nag-take down notes, mag-take down notes lang po siya. Hindi siya pwedeng makialam sa proseso. At higit sa lahat, no one in the barangay should mediate. Ano pong ibig sabihin nun? Dahil magkakakilala tayo halos sa barangay, baka si kumpare mo pa, kumari pa kayo, nung nakikinig sa inyong nireklamo mo at sabihin niya, sigurado ka mare, ganyan talaga si pare, daw mabait man siya. Kaya bang gawin ni pare yan sa'yo? Kasi alam mo, anong mabuting gawin mo dyan mare? Umuwi ka na lang muna, mag-usap kayong mag-asawa. That is mediation! Don't do that if you are a barangay official. Don't do that. Because you can be punished or you can be filed with an administrative case. Do not mediate. Lalong-lalo na po kung si babae ay lumapit na po sa inyo dahil humihingi po ng BPO. Ano po ang tinatawag na BPO? Barangay Protection Order. Ano po yan? Kapag si babae po ay pumunta na doon sa barangay, nagreklamo na siya, I'm afraid for my safety, ginagawa po akong punching bag, there is a violent or physical abuse. Kailangan ko po ng BPO. Huwag nyo na pong patagalin. Issue a BPO. Hindi na po, interviewin natin muna si ganon. Kausapin namin muna yung mga kapitbahay. Kausapin muna kung totoo ba yan na nangyari. Wala pong ganyang mangyayari. Because when a woman file for a complaint, if there is physical abuse, automatically, the barangay should act. Kumilos. Hindi po ito credit analysis na magsi-CI ka pa. Titignan mo pa, mag-background check ka pa. Hindi po yung ganyan. Now, here's a question. Paano po kung repeated naman? Humingi siya ng BPO after 15 days or before 15 days, nakasakay na siya, nakaangkas na siya ulit sa motor ng husband niya. The barangay still may enforce. There is a protection order, 15 days yung BPO. Paano po kung lagi na lang repeatedly? Hingi ng hingi, balik naman ng balik. Hingi naman ng hingi, balik naman ng balik. Well, sad to say, for there is a physical abuse, you are required to give BPO. Pero yung sinasabi nilang 15 days, gusto kong i-extend. Ang tanong, meron pa rin bang physical abuse na nangyayari after your BPO? Kasi kung wala naman pong physical abuse na nangyayari, hindi nyo na po dapat isyuhan ng BPO. The only reason to give or issue a barangay protection order if there is a physical abuse. Hindi po yung
May economic abuse, psychological abuse. Wala pong BPO na ini-issue dyan. Only if there is a physical abuse. Maliwanag po ba? Maliwanag po ba? So I hope naiintindihan po natin. Now, eto ngayon ang tanong. Kung si uncle mo sinampal ka, pwede ka bang pumunta sa barangay at magreklamo that you were abused at vowsy po ang ipa-file sa kanya? O yan, sino pong makasagot? Sige nga, meron bang nanonood sa atin ngayon? Sino pong makasagot? Ang sagot po dyan, hindi. Vowsy po ay hindi po sangkop or hindi niya covered yung uncle mo unless may sexual relationship ka sa uncle mo. Si biyanan mo, naghimasok sa decision making ninyong mag-asawa. Yung pera ng husband mo, pinipigilan niya kasi anak niya yung lalaki. Huwag mong bigyan. So, filean mo ngayon ng kaso si father-in-law mo ng vowsy kasi pinipilit niya yung husband mo na huwag kang bigyan ng pera. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Because wala ka namang dating or sexual relationship sa husband, sa tatay ng husband mo. We have to correct that. Ang dami pong mga cases sa barangay na binibigay nila sa vowsy na hindi naman po siya vowsy case. Dapat po sana maintindihan natin yan, hindi po siya vowsy case. Ano lang ang vowsy case? Those abuses committed by any person sa kanyang wife, ex-wife, or someone na nagkaroon siya ng sexual relationship or dating relationship. Ang sinabi po doon, any person, hindi po sinabing lalaki lang, ha? Kung ikaw ay babae at nagkaroon ka ng sexual relation sa babae at sinampal-sampal mo siya, mabawsi ka. Pero kung ikaw ay lalaki at may relasyon kang lalaki, binugbog mo si lalaki, walang bawsi doon kasi lalaki yung binugbog mo. Naintindihan po ba natin? Diba? So, ang vowsy po can only be filed, ha? Can only be filed doon po sa someone that you have or you had a sexual or dating relationship. Very clear po ba? Unless meron po kayong tanong. Sana merong mga tanong itong mga barangay officials na nakikinig sa akin ngayon para na naman masagot ko sila. Kasi alam ko maraming mga cases na hinaharap nila, no? Like for example, paano mag-apply, no? Paano mag-apply ng protection order? O, ito nga, turuan ko na nga lang na, dagdagan natin. Sino po ba ang pwedeng mag-file ng protection order? May oras pa ba ako? Sino po ba ang pwedeng mag-file ng protection order? Okay, number 1, yung offended party. Ikaw na babae na naabuso, you can file a protection order. Ulitin ko lang, ha. BPO can be filed only if there is a physical abuse. Can you file a BPO or barangay protection order kung economically abused? Hindi. Hindi, ha? But I know there are many barangays nag-i-issue po ng BPO kahit walang physical abuse. Yun, no? Ayan, hello Kakay Datihan. Oy, watching from my locker. Oy, okay, thank you very much. And si Kagawad Cynthia Dimala ng Barangay Rotonda. Dapat buong barangay ma-orient po. Yes, Kagawad, I am willing to orient buong barangay kasama ang CSWD. Schedulean lang po natin yan. And of course, kay Rafi Cabote, na staff po ni Councilor Cadilino. Good morning, Rafi. Ayan. And si Ging Finola, na aking staff, is also watching. Tanong. Paano po ngayon? Hindi po siya nagsusustento sa akin. Gusto ko po siya bigyan ng barangay protection order. Pwede ba o hindi? Siyempre hindi. Pero kung yung boyfriend mo, nag one night stand lang kayo, nabuntis ka, obligado ba siya na sustentuhan ang anak mo? That's another topic. Pero kung kahit ex-wife ka na po at na-feel mo to file a vowsy case, pwede mo po talagang filean yung lalaki. Question. Can a mistress who was slapped by her lover, pwede po ba siya mag-file ng vowsy at humingi ng BPO? Yes. Kasi po, kahit si mistress, kahit ang, ano bang tawag dyan? Kabit. Pwede po. Ayan, natandaan nyo yan. Pwede pong filean ng vowsy
si lalaki. Ang sinasabi ko po dito, yung barangay protection order po, yan yung ayaw mo siyang lumapit sa'yo for how many days? 15 days. Ha? Pero pwede po kayo talagang mag-file ng kaso, lalo na kung hindi marunong magsustento yung lalaki sa anak nyo. Vowsy po yan. So, sino po pwede mag-file? Number 1, offended party. Ikaw bilang isang babae. Pangalawa, parents or guardian of the offended party. Pangatlo, ascendants, descendants, or mga relative hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity. Pwede pong mag-file. So, kung takot si babae mag-file, dahil nga itong tinatawag na battered women syndrome, feeling niya siya pa rin ang may kasalanan. Pwede po ang kamag-anak. At lalong-lalo na, pwedeng-pwede po ang social worker, pwedeng-pwede po ang mga opisyal ng barangay, pwedeng-pwede po ang mga DSWD or social welfare workers of a local government unit. They can file. Pwede po mag-file si punong barangay o mga barangay kagawad. Pwede po mag-file abogado, counselor, therapist, or anybody who knows the circumstances ng offended party. At ang tanong po, ang tanong, saan po ba ito ipa-file? Siyempre, kang BPO po, yan, sabi na, siyempre, umpisa natin sa barangay. Now, after BPO po, ano? Alam nyo ba? So, yung mga barangay kagawad na nanonood sa akin, alam nyo ba, after BPO, anong next? PPO. Meron tayong tinatawag na mag-apply po kayo ng TPO or PPO. Ano po yan? Yung TPO is Temporary Protection Order. PPO is Permanent Protection Order that you can file sa regional court or sa korte. Municipal trial court or city court, pwede po yan. Now, medyo klaro-klaro naman po siguro unless may mga questions po sila dyan, yung mga aking kagawad na mga kaibigan na gustong iparating at para naman po masagot ko. Diba? So, ito na. Pag meron pong protection order at may violation po, sinasabi sa batas, huwag kang lumapit, dumistansya ka. Pero nag-violate po si lalaki. Aba, akala nyo lang punishable po yan at may penalty po yan ranging from 5,000 pesos to 50,000 pesos and or imprisonment of 6 months. So, kaya yan, mga barangay kagawad, hingi ng hingi sa inyo ng mga BPO, so mamaya nakaangkas naman sa motor, aba, pwede po palang filean ng kaso si lalaki. Kasi violation po yun ng protection order. Para po, alam nyo na, pag may away, protection order, mamaya nabigyan na ng bulaklak, nakakabit na, nakaangkas na. Diba? So, ang tanong po, pwede po ba kung ako ay taga-barangay Tapland, pwede po ba ako pumunta sa barangay GPS para po humingi ng protection order? Ano sa tingin nyo? Kung ako po ay taga-barangay Tapland, pupunta po ako sa barangay GPS para humingi po ako ng BPO. Pwede po ba? Ang sagot, pwedeng-pwede. Anywhere in the archipelago, anywhere in the Philippines, you can ask for a barangay protection order, not necessarily from the barangay where you reside. At ang iba natatakot po, kasi sabi nila, paano to? Wala akong pagkakakitaan. Wala akong income. I am economically dependent sa husband. Siya daw ang nagpatayo ng bahay namin. Paano ako maproteksyonan? Doon pa rin siya umuwi. To be honest with you, pwede po nating paalisin si lalaki sa bahay niyo. Ayan, tanongin niyo na lang po yung mga barangay officials niyo kung paano. But do not do that. Sabihin niyo, hoy, umalis ka sa bahay ko kasi nakinig ako sa programa ni Councilor Hurtado. Sabi niya sa Republic Act 9262, dahil ikaw ang nag-abuse sa akin, paalisin kita. Susmaya, sinampal ka ulit. Don't do that. Do it in a legal and proper way. You seek the help of the barangay and you seek the help of persons in authority like PNP. Sila po ang pagpapaalis doon sa husband mo, sa bahay nila. Yan. Tandaan niyo yan. Pwede po yan. So, marami pa tayong pwedeng pag-usapan, pero yun po ang mga pinaka-importante. Yun po yung mga bagay-bagay na nagkakaroon ng common mishandling sa barangay. Kasi ang akala po nila, lahat ng mga kaso na reklamo na ang babae ang agrabyado. Vowsy, hindi po. Hindi po lahat
ng kaso against women are vowsy. Paano naman po ito? Wala kaming relasyon pero sinuntok ako nitong lalaking ito. Then, filean mo. Serious physical injuries. Hindi vowsy. Diba? Serious physical injuries. Hindi po vowsy doon. Nabalik po tayo dito. Meron akong gustong patapos na rin po tayo sa ano, no? Ang mga duty lang po ng mga barangay officials sa atin is to respond immediately for any call or request for assistance ng isang babaeng na agrabyado. Ha? Sinabi dyan, ha? Immediately. Respond immediately. Ayan. I-confiscate ang mga deadly weapons na meron si lalaki. I-transport or escort si victim sa isang safe na place. I-assist si victim. Kung ayaw niya na dun sa bahay nila kasi minsan hindi siya makaalis. I-assist si victim. Kunin yung mga gamit niya at lumabas, umalis sa bahay na yan. So marami pa pong iba. Ang nakasabi po dito, ensure the enforcement of protection order issued by the punong barangay or the court. Tandaan nyo yan ha, yung nakalagay, punong barangay. In the absence of punong barangay officer on duty, hindi po si kagawad. Hindi po si kagawad on women. Diyan tayo nagkakaroon kasi ng medyo maling interpretasyon dahil ako chairperson sa women, ako na no. The chairman of a committee handles legislation. Hindi po executive ang function namin, legislate to legislate. Yan. So, hello din po kay Barangay Kagawad, Eldan Noyen Peñol Longno, Barangay Zone 1. Hello, yes, thank you for tuning in, nakikinig sa atin. Yan ang gusto ko ng mga kagawad, yung willing to learn, di ba? So, ito na po ngayon ang tanong. Kung ikaw po ba ay isang abused woman, saan pupunta? Sa barangay. You report. At kung kayo po ay nagkaroon talaga ng physical injuries, dapat po na mediko ka. May medical certificate ka. Kasi anybody can claim na suntok ako pero wala ka namang marka o nag-complain ka 5 days after, wala nang marka. Or kahit walang marka po, pag sinabi ng babae, obligado po ang barangay na mag-issue po ng protection order. Now, meron po akong babasahin po sa inyo na poem. Sabi niya ganito, meron pa naman akong 4 minutes na natitira. Sabi niya, ito po ha, dandaan ninyo. I really like the message. At sana po maintindihan ng lahat. Sabi niya dito, I got flowers today. I got flowers today. It wasn't my birthday or any other special day. We had our first argument last night. He said a lot of cruel things that really hurt me. I know he was sorry and did not mean the things he said because I got flowers today. I got flowers today. It wasn't our anniversary or any other special day. Last night, he threw me into a wall and started to choke me. It seemed like a nightmare. I couldn't believe it was real. I woke up this morning sore and bruised all over. I know he must be sorry because he sent me flowers today. I got flowers today. It wasn't Mother's Day or any other special day. Last night, he beat me up again, and it was much worse than all other times. If I leave him, what will I do? Will I take care of my kids? What about money? I'm afraid of him and scared to live. But I know he must be sorry because he sent me flowers today. I got flowers today. Today was a very special day. It was the day of my funeral. Last night, he finally killed me. He beat me to death. Sounds familiar? Kung meron po kayong mga kaibigan, kamag-anak, kapatid, kakilala, who is undergoing the same circumstances. Kung meron pong pagmamahal at pag-uunawa ang inyong
meron sa puso nyo. These people, these women are have this battered syndrome situation. They think it is their fault. Bakit sila binugbog? Bakit ganyan nangyayari sa buhay nila? And they always think, hindi po sinasadya ni lalaki dahil after gawin sa kanila, may kung ano-anong klaseng pag-aamo, may regalo, may bulaklak, papakainin sa labas. And finally, one day, your friend, yung kamag-anak mo, will receive flower on her funeral day. So kung ikaw po ay isang totoong kaibigan, kung ikaw po ay mapagmalasakit na kaibigan, magkaiba po yung mapaghimasok sa mapagmalasakit. Kung ikaw po ay mapagmalasakit na kaibigan, tulungan mo siya. Help her by reaching out to her, baka kailangan niyang masumbungan ng problema, or help her reach out to the proper authority. Because one day, she might be receiving flower because it is already her funeral day. So sa inyo pong lahat, sa mga friends ko na nakikinig at nanonood po, lalong-lalo sa aking YouTube channel, Facebook account po, ayan si Bisaya Kuday, hello, and hi po sa lahat-lahat, no. Masakit man pong isipin, kaya po ito ang naging unang topiko ko sa taong ito because last December, there was really a horrible news. May lalaki, pinukpok yung asawa sa sobrang galit gamit ang martilyo. Kundi patay eh. May lalaki, binugbog yung asawa sa sobrang selos, patay din. But it was never a one-time offense. It was a repeated physical abuse to women, and that woman was not able to air out because she always feel hindi sinasadya ng lalaki o ng husband niya. Sa inyong pong lahat, ito po si City Councilor Jeanette Ines Hurtado na sana po ay nakapagbigay aral at nananawagan po. Kung meron po kayong kakilala na sa ganyang sitwasyon, help them out. Go to the barangay, report po habang buhay pa siya. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year. Hapon na ba? Umaga pa pala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy 2021. At sana po, we will start the year to spread love, spread kindness. Magtulungan po tayo. Be happy if somebody is achieving something. Be happy po at maging masaya po kung inyong kakilala may accomplishment. Huwag po tayong humila ng mga taong pababa. Huwag po natin sila hilahin pababa just because umaasenso sila. Magtulungan po tayo. It's already 2021. To God be the glory. Magandang umaga po sa ating lahat. Inyo nabatian ang programang Jeanette Ines Hurtado, ang puso nasa